Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa ating daily devotion for today. So right now, it is February 4, Wednesday. So sabay-sabay po tayong mag-start ng ating araw with a prayer and devotion. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo sa amin ngayon. Alam po namin may mga pagsubok kaming haharapin sa buong araw. May mga challenges, may mga struggles, Lord. Pero dahil dito, dahil nasa inyo kami, lahat ng ito ay malalagpasan namin. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig ng inyong salita. Naway kayo po ang magsentro sa aming devotion na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay pinapanalangin namin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Ang ating pong teksto ay makikita sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23. Basahin ko po ito sa Contemporary English Version. I have heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. So I never stop being grateful for you. As I mention you in my prayers, I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you His Spirit. The Spirit will make you wise and let you understand what it means to know God. My prayer is that light will flood your hearts, and you will understand the hope given to you when God chose you. Then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all God's people. I want you to know about the great and mighty power that God has for us followers. It is the same wonderful power He used when He raised Christ from the dead and let Him sit at His right side in heaven. There Christ rules over all forces, authorities, powers, and rulers. He rules over all beings in this world and will rule in the future world as well. God has put all things under the power of Christ, and for the good of the church, He has made Him the head of everything. The church is the body of Christ and is filled with Christ who completely fills everything. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. My dear brothers and sisters, napaka-powerful po ng prayer na makikita natin dito sa passage na ito. Hindi po siya basta-basta isang polite na wish galing kay Apostol Pablo. Isa po siyang malalim, punong-puno ng spirito, at nire-reveal po dito ang desires ng Diyos para sa atin. And in turn, it shows us how to pray. Pinapakita niya po dito kung paano dapat tayo magdasal para sa bawat isa. Pagmasdan niyo po yung starting point ni Paul, it's gratitude. He hears of their faith and love and nag-respond po ito ng thankfulness. How often po ba natin or gaano po ba kadalas nating sinisimula ng ating panalangin with a list of needs rather than iuna natin ng thanksgiving para sa ating pananampalataya na nakikita natin sa pamilya po natin sa simbahan? Sana ito po ay maging reminder sa atin na mag-celebrate tayo ng each other's spiritual growth. I-celebrate po natin ang growth ng spirituality ng bawat isa sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Then yung prayer po ni Paul, nag-move siya sa tatlong profound request. At ano po ba yung mga yon? Una,
for a spirit of wisdom and revelation. Makikita po natin yan sa verse 17. He prays not just for more information, hindi lang po para sa kadagdag kaalaman, pero nagdasal po siya para may mas malalim at personal na understanding. Isa pong bagay ang magkaroon tayo ng kaalaman sa Diyos. Pero isang bagay din na mas makilala pa natin siya intimately, yung sobrang close. Ito po ay isang panalangin para sa ating utak, para mabuksan po ito ng Holy Spirit, para ibigay po niya sa atin ang realidad ng Espiritu. Pangalawa, for enlightened hearts. He prays for the eyes of our hearts to be flooded by light, para magkaroon ng liwanag. Ito po ay tungkol sa ating nakaloob na liwanag, yung illumination natin sa loob, para makita at ma-feel natin yung certainty ng ating pag-asa sa mundong puno ng kadiliman, takot at uncertainty. Kailangan ng puso natin maging constant reminder siya na tayo'y pinili, tayo'y tinawag, at tayo'y destined para sa glorious future with God. At yung pangatlo, for a grasp of His incomparably great power. Ito po yung climax. Si Paul gusto niya pong malaman natin na magkaroon tayo ng living experience of the same resurrection power na nag-resurrect kay Jesus Christ from the dead. Ito po isang kapangyarihan na hindi nanggagaling sa isang malayong kapangyarihan. But it is for us who believe, ang mga naniniwala. And where is that power directed today? Towards the church, Christ's body, of which siya ang pinaka-head natin. And yung mga key takeaway po natin dito sa ating devotion. Una, ang prayers po natin dapat mag-build up siya ng church. Yung model po ni Paul, tinuruan niya tayo para mag-pray para sa spiritual enlightenment. Hindi lamang po natin, pero katulad po ng mga kasama natin, mga kapatid po natin sa pananampalataya. Hindi lang po yung physical or material na kailangan nila. Pinapanalangin din po dapat natin ang kanilang spirito. Marami po kasi dito na nasa sa kanila na ang magandang physical body or physical condition, nasa sa kanila na ang mga lahat ng material needs. However, they still hunger in spiritual enlightenment. So let us pray for them as well. Pangalawa, faith and love are visible. The Ephesians church, active faith and love were noticeable. Napapansin po yan. So, Tito Buba, is our communal life marked by such visible, report-worthy faith and love? And lastly, we have access to resurrection power. The greatest power in the universe is not a political force. Hindi po siya isang financial market or isang social trend. Isa po siyang kapangyarihan na sumakop, na conquer niya yung kamatayan. At nagtatrabaho siya sa atin at sa ating simbahan. Ano po yon? Sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po tayo mahina. We are connected to the source of all power, and that is God. And for our challenge, this week for the Gratitude Challenge, gusto ko po maglista kayo ng mga tao sa inyong simbahan or sa inyong community whose faith or love
encourages you. Yung kanilang pananampalataya at pag-ibig, ini-encourage niya kayo. Sabihin niyo sa kanila, and thank God, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga taong ginamit niya sa pamamagitan ng isang panalangin. Pangalawa, the prayer shift. For 1 week, palitan po natin yung prayer pattern natin para sa ating pamilya, sa ating kaibigan, kasama sa trabaho, mga church friends. Instead na ipanalangin lang natin yung kanilang mga problema. Let us pray yung prayer po ni Pablo na nagsasabing, Lord, give them your spirit of wisdom and revelation. Flood their heart with light. Let them feel the hope of their calling and know the resurrection power at work in them. Pray for their spirituality as well. And lastly, the power awareness. Ano po ba ang situation sa inyong buhay, sa ating simbahan o sa ating community na nararamdaman nating hopeless or walang kapangyarihan? Idaing po natin o ibigay natin ang sitwasyon po na iyon sa ating Panginoon. And let us consciously declare, the same power that raised Christ from the dead is at work here. Ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo sa kanyang pagkamatay ay nagtatrabaho din ngayon. Not in my own strength, but in the strength of my God. Act this week with confidence of someone under Christ's authority. Sana na inspire at na-motivate po tayo sa ating daily devotion for today. Tayo po'y dumako sa ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ibinigay niyo sa amin on how we should pray. Panginoon, alam po namin na dapat hindi lang po namin pinapanalangin ang mga physical needs or material needs namin, kundi dapat pinapanalangin din po namin ang spiritual growth namin at ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo sa kamatayan. Alam po namin na ang same na kapangyarihan na yon ay nagtatrabaho sa bawat isa sa amin ngayon. Lord, I am praying for your revelation, Lord God. Ibigay niyo po sa amin ang mission ninyo, ang gusto niyo pong ipagawa sa amin. Pinapanalangin po namin ang aming spirituality. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan nanghihina po ang aming spirituality dahil sa mga pinagdadaanan namin. Mga pasakit, mga burden, mga challenges, mga hate sa aming sarili. Alam po namin na ang kapangyarihan mo ay nagtatrabaho sa aming sarili-sariling buhay. At ito'y nagtatrabaho sa mga kasama namin, sa mga kapatid po namin sa pananampalataya, sa mga kaibigan namin dito, sa simbahan, sa komunidad, sa mga katrabaho namin, sa sariling pamilya namin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang ginagawa at nagawa namin. Ang pangako po namin ay ibibigay po namin lahat ng aming hinaing, mga victories at yung mga struggles na pinagdadaanan namin sa inyo. Magkakaroon po kami ng much more deeper relationship sa inyo, Panginoon. We will offer our lives to you. Maraming salamat po sa pagbukas ng aming mata, Panginoon. Ito po'y pinapanalangin namin sa makapangyarihan niyong pangalan. Amen at amen.
Maraming salamat po ulit sa pakikinig sa ating daily devotion for today. Naway na-inspire at na-motivate tayo sa katotohanan na ibinigay ng Diyos sa atin na we should not only pray for our physical or material needs, but let us pray also for our spirituality, and let us not forget to pray also for our brothers and sisters. Panalangin po natin sila dahil ang ating panalangin ay makapangyarihan. Kaya niya pong baguhin ang cycle ng buhay natin at ng mga kapatid po natin sa pananampalataya. They might need our prayer kung nanghihina ang kanilang spirituality, mentality, and physical capacity. Naway maging reminder po sa atin ito na let us work together hand in hand in praying to God, having a deep relationship to God, and helping each one another. Always remember, have faith, have hope, and check your heart. God bless you always. Amen.